nagulat ako mga bossing dahil nabasa ko sa TV5, yung One News na naka pa yon, talagang ang lalaki ng letra. Dismayado ako mga bossing kasi mainstream media nagbabalita ng tungkol sa terorista. Hello Jim Lord, how are you? Ayu, Maginaw? Oo, Maginaw, Ayu. So dito sa atin sa Japan. Ayun nga, so medyo nalungkot ako mga bossing ng sobra. Dahil nakita ko ngayong One News, ibinalita, ikinote na ang NPA daw ay merong nag-issue ng ceasefire sa kanilang hanay for 2 days. Di ba? For 2 days, nag-issue ng ceasefire ang NPA. Tapos ang nagbalita, mga bossing, mainstream media. Hindi ba terorista tong mga to? Bakit kailangan pa nating ibalita kung ano man yung aktibidades ng mga putang inang mga terorista na yan? Kaya takanta talaga ako kung bakit itong NTC, bakit itong MTRCB, bakit itong puking inang Congress na ito, hindi sinasanction itong mga mainstream media na to na ikinukot yung kalaban ng gobyerno. Kasi mga boss, kalaban sila ng gobyerno eh. Pumapatay sila ng mga sundalo. Nangingidnap sila ng mga kabataan natin. Nang be-brainwash sila ng mga katutubong mga lumad natin. Kaya sobrang nakakalungkot kasi yung mainstream media na dapat puro sa ikabubuti ng bayan yung kanilang ibinabalita, putang ina, puro kasarantaduhan. Tapos ang lalakas ng mga loob lumalabag. Kasi tingnan mo wag nating ngayon sasabihin nila na yung NPA, kung sakali man na ibalita ng mainstream media, kahit naman NPA yan meron pa rin silang karapatan na magpahayag. Mga putang ina nyo pala, NPA may karapatang magpahayag, pero yung dating presidente, yung dating NPA na tumutulong sa gobyerno natin, yung dating oy, balita. Oo, paparating pa lang sila nagpa-vlog muna ako. Nag-vlog ka pa. Oo. So yun ang nakakalungkot dito mga bossing. Sobrang nakakalungkot. Na yung mga matitinong tao na nagsasalita para sa bayan, yung mga matitinong tao na talaga namang lumalaban sa insurhensya, sila yung pinatatahimik. Tapos itong mga putang inang NPA na ito, sila yung binibigyan ng media mileage na mga pukinang inang mga mainstream media, mga bulok na mga media na ito. Kaya talagang sobrang gigil ako nung nakita ko yun. Talagang sabi ko, Paskong Pasko. Parang feeling ng media, tuwan-tuwa yung mga tao na marinig na, okay, may ceasefire. Ang puta, hindi humihingi ang gobyerno ng ceasefire sa inyo, mga putang ina nyo, mga terorista kayo. Ang hinihingi ng gobyerno sa inyo, mamatay kayong lahat. Kaya dapat talaga ituloy, walang peace talks. Kailangan ituloy talaga Itong itong laban ng gobyerno dito sa... Kasi parang pinalalabas ng mainstream media na itong mga teroristang grupo na to. Again, terorista tong mga to. They were classified as terrorist, mga bossing ng United mismo ng UN. Tapos, yung mainstream media natin, binibigyan sila ng platform para mailabas yung kanilang mga propaganda. O ngayon, anong nangyari? Ang mainstream media binalita ceasefire. Ano gagawin ng gobyerno natin? Titigil ba ang gobyerno natin dahil nag-declare ng ceasefire ang mga terorista? Kaya po, kayong mga sundalo, kayong mga general, kayong mga nasa gobyerno, armed forces, nananawagan ako na walang ceasefire, patayin nyo yung mga yan. Talagang ubusin nyo yung lahi ng mga yan dahil mga salot-salipunan yung mga yan. Sa panahon ngayon, mga bossing, dahil nga hindi nag-declare ang gobyerno ng ceasefire, tapos sila ang nag-declare ng ceasefire,
It's as if sila talaga yung matino and yung gobyerno hindi matino. Yun ang pinakamasaklap na nangyayari ngayon dito sa bayan natin. Thank you very much kay Ayu sa iyong pang-ichiran. Mabuhay ka. Salamat. Madami sa iyong pamasko. Pangkape. Dahil sobrang oo nga, nabibitawan ko na nga itong cellphone. Wala kasi akong stand. O sabi nga ni Marlita Garcia, kasama nila ngayon ang mainstream media. Oo. Protektado kasi ng malalaking tao ang NPA. Muntik na ako ma-recruit, Boss Daday. Nako, bigla na makulit. Buti na lang hindi. It's all about power and politics, sabi naman ni Lourdes. At ano pa ba? Ang layunin nila ay mag-declare ng martial law. Malabo kasi pag nag-declare ng martial law, pucha, magkakaproblema sila ng malaki. Abusadong mga NPA, sabi ni Bicolano Makulit. Marilu Torrejos, thank you very much. Maligayang Pasko sa iyo, ha. Mabuhay ka. Naku, 15 months, ang haba niyan. Salamat po sa iyong suporta. Dapat pulbusin, tama. Ubusin yan kasi parang pinalalabas nito mga hayop na media na to at ng NPA, walang puso ang gobyerno. Walang ceasefire kasi wala talagang dineclare na ceasefire. Meron peace talks, di umano. Pero hindi daw po sila magdi-declare ng ceasefire. Dire-diretso daw po yung kanilang Hi. Hi. Tab please. Yeah, thank you. Ayan, bayad lang ako kasi baka magsara na tong kapihan eh. Ayun nga, so mga bossing, yun ang malaking problema natin. Yung mainstream media, naging kasapakat na talaga ng NPA. Wala pong ceasefire na dineklara ang gobyerno. May peace talks pero walang ceasefire, dire-diretso. Oo, ngayon, mantaki mo, parang okay, ayaw nyo mag-declare ng ceasefire, kami na magdi-declare ng ceasefire. So ngayon, thank you. So ngayon, kapag mayroong mga NPA na namatay, dahil wala namang ceasefire ng gobyerno, palalabasin ng mga komunista na wala talagang puso ang mga militar. Isa yan sa magiging dahilan nila para makakuha na naman sila ng panibago nilang mga recruit. O kasi nga, syempre may mamamatay na na mga NPA. Tapos yung mga NPA magsusumbong ngayon sa TV5 o sa GMA7 o sa ABS-CBN kung kanino mang mga bulok na mga traditional media na yan. Pagka nagsumbong sa kanila na naka-ceasefire sila pero pinatay pa rin sila ng gobyerno, anong kalalabasan nun? O di lalabas na yung gobyerno natin malupit. Yan na naman yung gagamitin nila ngayong propaganda para makapang-recruit ng mga estudyante. Yan na naman ang gagamitin nila ngayon ng mga propaganda para makapang-recruit sa mga lumad. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, napakahigpit ninyo sa SMNI. Dating presidente yung nagsasalita sa SMNI. Anong sinasabi ng dating presidente? Na may korupsyon. Bakit hindi nyo tutukan yung putang inang korupsyon? Bakit hindi nyo tutukan yung mga pinagsasabi ni PRD at hindi nyo, imbis na tumulong kayo sanang maningil? Dahil buwis nyo rin yung ginagastos ng mga kongresista na yan. May sinabi si PRD, merong revelasyon si PRD. Mano ba naman kayong media, tulungan nyo si PRD na maningil. Kasi yung paniningil naman ni PRD na yon para sa ikabubuti naman ng ating para sa ikabubuti naman ng ating sambayanan yan. Kesa kumakampi kayo sa mga terorista at mga komunista. Mantakin mo, i-quote mo terorista. So para kang nag-quote ng magnanakaw niyan. Para kang binigyan mo ng platform yung mga rapist. Parang binigyan mo ng platform yung mga drug lord. So ganun na ba ngayon? So dapat ang gawin ng mainstream media, lahat ng mga drug lords, bigyan na rin nila ng platform na makapaglabas ng kanilang mga propaganda. Oo, ganun lang gawin nila dahil pare-parehas naman silang mga bulok. No more peace talks, ginagawa nilang tanga. Hindi. Bicolanong makulit, tinan mo Walang peace talks ang gobyerno. Ang NPA nagdeklara ng peace talks. Yung peace talks na dineklara ng NPA, nakarating yun sa buong Pilipinas. Bakit? Through media. Pero yung NPA na yan, hindi yan hihinto. May mga baril pa rin hawak yan. Mag-oopensa pa din yan. Magkakaroon ngayon ng bakbakan. Mamamatay ngayon sila. Or
ah, babakbakan sila ng militar, lalapit ulit sila sa media. Ang sasabihin nila sa media na, nag-declare kami ng ceasefire pero yung gobyerno pinapatay pa rin kami. Ganun na mangyayari noon. Kasapakat nila ang media, mga bossing. Antayin nyo sa mga susunod na araw, mangyayari yan. Na ang media magbabalita na binakbakan ng militar itong mga rebelde habang yung mga rebelde naka-ceasefire. Ganun na mangyayari dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo itong mga mainstream media na ito, ang kakapal ng mga muka. Kaya dapat, Congress, nananawagan kami sa inyo. Hindi naman dahil bulok ang ano ninyo, ang inyong tawag dito, ang inyong reputasyon, katulad ng sinabi ni PRD, siguro dapat silipin nyo ito. Bakit ang media naglalabas sila ng mga statement galing sa mga terorista? Terorista na yan Hindi ba? Si Teves nga diniklara nyo na terorista. Lahat ng mga karapatan na meron siya, yung iba tatanggalan nyo siya ng passport, tatanggalan nyo na siya ng right to travel, tinanggalan nyo siya ng pagiging congressman, kahit ibinoto naman siya ng sangkatutak ng mga tao dyan sa distrito niya sa Negros Oriental. Dahil lang sa terorista siya. Itong mga teroristang NPA na to has been there for a very long time, and this terrorist NPA hindi naman diniklara to ng Pilipinas lang, idiniklara to ng yung pinakamamahal ninyong United Nations. Talagang hindi ko magets, mga bossing. Kaya siguro isa to sa mga i-boycott talaga natin I-boycott natin tong mga traditional media na to. Pabayaan nyo nang kami ang kumuha ng mga balita sa mga hayop na traditional media na yan. Kami na maghahatid sa inyo through our channels. Huwag nyo nang panoorin yung mismong mga mismong mga binabalita nila dahil masisira lang talaga ang inyong mga ulo. Masaklap dyan, sisi pa kay VP Sara kasi siya yung isa sa NTF-ELCAC. Totoo yan. Ganun ang gagawin ng mga yan kasi ang linaw malinaw pa sa sikat ng araw. They declared, hindi sila part ng gobyerno, kalaban sila ng gobyerno. And then ibinalita ng TV5, nag-ceasefire sila. Anong gagawin ng mga sundalo natin? Siyempre susunod dyan sa kung ano yung utos ng mga pinuno nila na walang ceasefire. Siyempre, ang mga sundalo natin, opensiba pa rin. Aatake ngayon yung mga sundalo natin sa mga NPA. Kahit walang mamatay, susunod na ibabalita ng TV5. Nung nakaraang mga araw, nagdeklara ang CPP-NPA ng ceasefire. Pero kahit na sila ay nagdeklara ng ceasefire at hindi nakikipag-aaway sa gobyerno, yung gobyerno natin inuno pa rin sila. Tinrabaho pa rin sila. Yung gobyerno natin ay ooperate pa din sila, pinagbabaril pa rin sila, pinagpapatay pa rin sila. So ano yun? Anong ibig sabihin nun? Anong lalabas? Na sila yung mabait dahil sila yung nag-ceasefire, sila yung makatao, tapos yung gobyerno yung gobyerno ay pasista. Ang gobyerno ay pumapatay ng mga kapwa Pilipino. Ganun ang palalabasin nila dyan. Abangan ninyong maigi yan. Yan yung susunod na mga play dyan. Sabi ko sa inyo, tahimik ang politika ngayon. Pero hindi humihinto ang propaganda ng mga terorista para pabagsakin ng Pilipinas. Na kumpirmado nga na tinatraidor na ni Kuting Jr., ni Kuting, ni Lisa Smugs at yung buwaka ng inang Tambaluslos, si Pangulong Duterte, ang Inday Sara at ang taong bayan. Alright. So kung natin yan, hindi lang si Maharlika ang nabibigyan ng mga A1 information. So, nakita nyo mga palangga, ang ating mga eksena dite ay kumakavog sa banga lahat. Kaya naman, si Lisa Smug, si Tambaluslos, ay buang na. Pati si Kuting, at naghahanap sila ng pwedeng pangtapat sa ating alindog. But hindi sila makakahanap ng katapat ng isang Maharlika, ng isang, laban natin dito. You know what? Kasi mga kababayan, walang katapat na halagang galing sa nakaw ng bayan ang ipinaglalaban natin dito. Okay? So ngayon, umiikot ang tumbong ni Lisa, ni Tambaluslos, ni Kuting dahil napaka-effective ng ating mga expose dito, mga kababayan. Okay, pakisabi, paki-sound check, 1, 2, 3.
Ayan, kasi ano baka kasing minsan may nagko-complain yung ating voice is not that, good. But my alindog is always good. Actually, inapoy-apoyan na nga ako kanina. Inapoy-apoyan naman ako kanina, di ba? So, okay. You like the pasabog, ha? By the way, lumabas na ba si Remulla? Huminga na ba? Magpapasko na. Kailangan niyang huminga. Kailangan siya magpakita sa kanyang pamilya na humihinga siya. Di ba? Kailangan mong okay, crystal clear, sabi ni King RM. Thank you, Palangga. So, kailangan ni Bonjing Remulla na magpakita ng proof of life. Kasi, nag-send siya ng message sa, hi Casey, thank you ulit. Nag-send siya ng message sa media na fake news daw ang sinasabi kong siya ay nakaratay o inaratay. Sabi ko nga, lahat naman tayo pwedeng aratayin dahil hindi naman tayo hindi naman tayo si superhero na hindi tayo na mamatay-matay o hindi tayo nagkakasakit, mga ganon. Ang sinasabi ko dito, Remulla, kung ako ay fake news, na ikaw ay naka-confine, nakalabas ka na ba, na-admit ka sa St. Luke's, okay, dahil sa iyong karamdaman, karapatan ng taong bayan, dahil pinapalamon ka, jutang-gin na kayong lahat, lalo na kayo sa Congress, mga buwaka ng genemies ninyo, lalo na si Migaon, yun na si Migaon. Actually, hindi ko pa na-topic dahil sobrang busy ako nagpapayaman. No, I'm just busy, in the past few days, Parang meron pa ako ng konyo drama may kausap kasi ako ng Inglesera, kaya, medyo nahawa ako ng konti. But anyway, going back, okay? Kayo dyan sa Kongreso, makinig kayong mga yawa kayo. Asan yung pangkulam ko? Migaon, ikaw ha? Lahat kayo na nag-e-enjoy, wala kayo sa Congress ngayon. Ang karamihan sa inyo ay nagbabakasyon kayo gamit ang pera ng bayan. And inaabangan namin yung mga allocations dyan sa 2024 budget. At hindi namin kayo tatantanan. Okay? Dahil sabi nga ni baby girl, Sas, hindi mo pera yan. Hindi nyo pera yan. Hi, Baines, Lorena, Dandanan, how are you? Si Migaon, Migs Gaon or Migs Bigaon. Okay? So, lahat yan sila dyan. So, galit na galit sila sa atin. Okay? Yung mga hinayupak, sila na yung nag-suppress ng malayang pamamahayag ng karapatan ni Ka-Eric, ni Lorraine Badoy at ni Pangulong Duterte because nadagikan sa masa para sa masa, yung program nila na laban sa bayan, 'di ba? Sila na yung nag-suppress. So actually napanood ko yung explanation ni lawyer na dating presidente Pangulong Duterte na pareho kami, even I'm just a regular person like you guys, 'di ba? Ang ating pagsasalansan doon sa suspension na ginawa ng MTRCB and now the NTC, pareho ng sinabi ni Pangulong Duterte na walang specific violation. Kasi sinabi nila, maybe o alleged violation. Yun yung reason nila. See, ganito yung kagano ka-ginayupak na ito. Pero alam ko, dahil kayo ay excited na sa ating pasabog. Alright, tutuloy-tuloy na ba ako? Okay. Mga kababayan, so, nung nakaraang araw ay chinika boom ko sa inyo na tinatraidor na nga ni Kuting itong taong bayan at nilalapastangan niya ang ating konstitusyon. Dahil wala na nga tayo sa ICC. So, paglabag sa sa batas ng Pilipinas at pagtatraidor, pagtataksil ni Lisa, ni Kuting, ni Tambaluslos. Dahil si Ginayupak na Tambalulat naman sila Ginayupak Kaya masarap silang gawing nilupak. Mga Ginayupak, gagawin kong nilupak para kayo ay maging pak. Diba? Pak. Diba? At kayo ay gagawin kong what? So anyway, alright. Ngayon, mga palangga, ang mga eksena sa banga, nandyan na sa Pilipinas. Diba? Sinabi ko sa inyo,
ang mga kasabwat, okay, ni Tambaluslos, ni Lisa, na mga taga-ICC para what? Para mag-imbestiga or nag-iimbestiga na, 'di ba? In-expose ko sa inyo 'yan with Trillanes. Kasama nila ngayon para nga idin si Sara, and later on possible na kapag nabigyan na ng warrant of arrest yung mag-ama, ay kunyari harang-harangin ni Kuting, ay no, hindi maganda yan. Kasi pinangimasukan tayo. Meron tayong soberenya. Oh, palaya, ay, hindi nyo dapat ihulihin i-arrest si Sara. Hindi nyo dapat pwedeng idalhin sa higyan. Mga ganon. Pangulong Duterte, dating presidente yan. Yan yung mga possible drama ni Kuting para mag-gain back niya yung support ng taong bayan. But Kuting, Lisa, you're not gonna win, darlings. Evil darlings. Hindi kayo mananalo, mga jutang genemas nyo. Dahil kailangan nyo pa magbayad ng mga jutang, mga makyoho, okay, na mga vloggers, na bayad ang bawat hininga nila, pati dugo nila, kahit madumi at, maitim na dugo nila, ay binabayaran nyo gamit ang pera ng bayan. At kahit ano pa, kahit ilang milyon ang ubusin yung pera, okay, sa mga vloggers, at kayo ay hindi tumitigil sa kakakalap ng mga pwede nyong ibalandra sa kay Maharlika, never ever kayong magwawagi. Ang talo dito, mga kababayan, ay pera ng taong bayan. Kasi yung binabayad nila, pera ninyo. Yeah, Minda Diaz, just the 450 billion unprogrammed fund. Actually, hindi lang yan, may 700, almost 700 pa daw yan. But anyway, we're just waiting for that 2024 budget para mas scrutinize natin yan. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang eksena dito sa Banga ay yung mga drama ni Kuting na kunyari later on, pag na-arresto gusto arrestuhan ng ICC in Inday, kunyari siya ang savior. Siya si Superman. Oh, di ba? Siya ang tagaligtas kunyari ni Pangulong Duterte at ni Inday. At sabi ko nga doon sa vlog natin na pwedeng tuluyan sila, pero sa tingin nyo nga, papayag ang taong bayan? Pwede magdanak ng mga patak-patak ng ating buhay. You know what I mean? Alam niyo ibig sabihin ba? Pwede magdanak ng hindi ka nais-nais na mga likido sa ating lupang tinubuan dahil sa kuting at ahas at tambaluslos na ito. At hindi papayagan ng taong bayan na panghimasukan tayo ng mga taong ito na wala namang alam sa sa tunay na nangyayari sa ating bayan, kundi dahil tayo ay pinagkakanulo ni Kuting, ni Lisa, ni Tambaluslos sa mga banyaga at mga taksil na kasabwat nila. Dahil may mga kasabwat silang banyaga, alam niyo na kung anong ibig sabihin, mga banyagang nakikipagsabwatan si Lisa para idiin si Duterte, si Inday, dahil nga ang kanilang plano ni Tambaluslos ay si Martin ang papalit sa kanya pag siya ay tinamad. Padako pa roon na ako sa ating expose. Lingid sa kaalaman ng taong bayan, mga kapalangga, i-record nyo tong bunganga ko, dahil forever tong tatatak sa social media world. Okay? Lingid sa kaalaman ninyo. Okay? Ano ba title natin dito? Baka ma-miss natin. First Gentleman Kuting kasama sa narco list. Okay? Aimee lumuhod. Lingid sa inyong kaalaman at nakarating galing sa ating puting ahas. Kaya pala hirap na hirap si Senator Aimee now at nag-utter siya ng mga salitang sana kung nakakapili ng kamag-anak, mga ganong chuchu, di ba? Okay. Kaya nga challenge ito kay Senator Aimee. Noong 2017, hi Ramy, hi Susie, okay? Noong 2017, mga kababayan, are you ready? Hold your breath, okay? Ten. Lisa, tagos yan sa kipay mo. Alright. 2017, ayon sa puting ahas, ay kasama pala ang walang iba kundi si Kuting
ng Norte sa narco list. So, hindi lang siya typical na pulboronic, kundi kasama siya sa narco list ayon sa ating puting ahas. So, I challenge you, Kuting, buha ka ng inan yung lahat, sumagot kayo sa aking expose na ito ngayon. At anong nangyari, mga kababayan? Nakiusap pala, lumuhod, nagmanikluhod si Senator Amy, okay, sa Duterte administration na wag isama yung kapatid niya. At ito ay, kakausapin niya, ayusin niya na umalis sa ganong bisyo, sa ganong klaseng kamunduhan, yung may kasabwat siya, may protector, you know what I mean? So yun pala ang chika boom boom dyan, mga kababayan. Kaya naman pala, for the first, second, inaugural, what do you call it? State of the Nation address niya, wala siyang binabanggit tungkol sa droga. Bakit mo nga naman kakalabanin ang sarili mo? Kung maliban sa user, ikaw ay protector pa. And I hope Pangulong Duterte lumabas mismo sa bibig ni Pangulong Duterte. So ako po wala akong kinalaman dito. Inosente ako. Okay? Wala akong kasalanan. Ako ay walang kamuwang-muwang. Okay? Kunyari, kapapanganak ko pa lang. So nagsisimula pa lang ako magsalita. It just so happen, yung salitang yun, nanggaling yun sa mga tao mismo na naka-witness ng pangyayari. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang nangyayari ngayon, di ba, nakiusap, naaayusin nila itong pagiging involved ni Kuting sa polboron. Pero tuloy-tuloy dahil, mga kababayan, nung time di ba, na 2016 election, okay? Natalo si Kuting. Maliban doon sa manikluhod si Amy, si Kuting ay talagang down na down, kaya nagpulboronic ever. Nagpulboronic talaga siya ng bonggang-bongga. At ang sabi ni Pangulong Duterte, okay, Pangulong Duterte ha, itama mo ako kung mali ako dito, okay? Ayon sa aking puting ahas, sabi ni Pangulong Duterte kay Senator Amy, parang hindi eksakto ganito yung pagkasabi, pero ito yung konteksto ng kanang mensahe. Ayusin mo yung kapatid mo, okay? Dapat marunong siyang humarap ng defeat or challenge sa buhay niya. Paano siya magiging effective leader, which is hindi siya leader, kung hindi niya kayang harapin ang pagkatalo? Actually, hinarap niya. Kaya siya nag-electoral protest. Smartmatic, labanan natin. Sabi niya, ang Smartmatic, alam mo, Marlica, di ba? Mga ganun mga interview ko sa kanya. Ang Smartmatic, nandiyan dyan sa Pilipinas, hindi para magbenta ng mga automated election, kundi magbenta ng dayaan. Coming from Kuting. Pero again, after niyang manalo, wala na kasi lingid sa ating kalaman, based sa signed affidavit ni Atty. Glenn Chong, nakipagsabwatan pala sila at ang asawa niya. Okay, balik tayo kay Kuting. Okay? So yun yung chika boom boom ng aking puting ahas. Alright? Na hindi kayang harapin ni Kuting kasi ineffective. Talagang incompetent siyang leader dahil, mga palangga, pag si Kuting ay inabot ng tamad, magkukulong sa kwarto, magmumukmok, at walang sino mang makakapagpalabas sa kanya kapag hindi na siya ready. It's the same thing ng ginawa ni Kuting noong bombing and lindol sa Surigao. Ito recently lang, December 2 and December 3 event. So, dahil hindi niya kayang, he is not a leader. He is a pulboronic person. Okay? Kamkamero, lahat na ng kasamaan nasa kanila. So, hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan. Enrico, thank you. So, hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan. Kung hindi niya kayang harapin, mga kababayan, ang sarili niyang problema,
Kaya how much more ang problema ng 110 million or so Filipinos? Kung hindi niya kayang bumangon sa sarili niya dahil lugmok siya sa pulburon, paano niya pababangunin ang taong bayan? Yan ang tagline niya, di ba? Sama-sama tayong babangon muli. Ang pinabangon ng mga hinayupak, ang mga smuggler, ang mga pulburonic. The reason why, mga kababayan, ngayon pinagtagni-tagni ko na based doon sa mga statement ng ating puting ahas. Kaya naman pala, kasama nila ito, balikan natin to. Kasi yung mga kakilala pa lang sa akin, baka na-miss nyo to. Okay, kaya naman pala, yan si Mark Sayarot na nahulihan ng 2 tonelada, okay, na-intercept yung kanilang mga epektos papuntang Australia, mga kababayan. Ano palang, pulburon palang pinag-uusapan natin dito, ha? So yan, okay, yan si Mark Sayarot ay kasama nila sa kanilang state visit. Bago na sa kote yan ng PDEA at ang grupo ng mga, ating mga authorities ng hinuli yan. Na-vlog ko na yan, paulit-ulit na lang. Nire-remind ko lang kayo, the reason why pala, kaya lagi niyang bit-bit ang pulburon dealer, pulburon manufacturer. Kasi he's part of it. Okay? Mga kababayan, imagine niyo kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Mark Anthony Sayarot. Ako ba ang nagsabi na siya ay pulburonic? Nahuli siya, nakita niyo yung mugshot. Non-bailable, pero nakakalaya dahil, sinabi ko nga sa inyo, binibigyan pa ni Kuting, ayon sa puting ahas dyan, ng PSG. Imagine niyo, sinisira na niya yung kinabukasan ng Pilipinas, kumikita sa pulburon, lahat, tapos binibigyan pa ng ng security ni Lisa Ahas at ni Kuting at ni Tambaluslos. Jutang ginina palangga, luging-lugi ang Pilipino dyan. Ako ba ang nag-invento na si Sayarot? Ayan ang kanyang mugshot. Ayan yung time na nahuli siya noong November 18. Yan din yung picture na magkasama sila ni Kuting. That was September, nung first time silang pumunta dito sa New York. During itong nananalo siya ng 2022 because of the Smartmatic help. Alright? So ngayon, imagine ninyo. Kaya si Pangulong Duterte, sabi ko, may hawak na alas yan. Hindi lang yan ang alas na sinabi ko sa inyo.